we say here on the show, Happy Hamp Day! Magandang hapon po sa inyong lahat. As always, we have a lot of stories and conversations for you in the next hour. I'm Denise Tan. And I am Lourdes de Vera. Tuloy-tuloy lang ang kampanya para sa MAGA. Make afternoons great again. Sit tight and welcome to Afternoon Delight. It is Wednesday, February 12, at ang ating delight of the day ay Ensaymada Special for a very special person who celebrated his birthday kahapon, ang ating Tito Lourdes. Yun, no? Belated happy birthday. Maraming salamat, Tita D. Na-miss ka namin the last 2 days. 2 days na sayang. Gusto ko panoorin ulit yung mga... buti na lang may mga naka-upload sa YouTube. No? Salamat sa mga bumati, sa mga nakaalala, at sa mga nakalimot at hindi bumati. Tandaan ninyo, nakalista kayo, iisa-isahin ko kayo. At saka yung mga hindi nakapanood naman nung ipinakita namin kahapon ng mga photos and greetings, syempre, ikaw napansin mo, nakita mo ba? Hindi. Oo, kasi nag-ano ka muna, break, social media break. Yes, perfect pala. One of the best gifts you can give to yourself is the gift of peace. Gift of, and tranquility. Tsaka usually nga kasi pag birthday, non-stop yung iyong telepono. Pero again, tulad mo na hindi nakita yung mga ipinalabas namin yesterday, eto, meron pa. One more time, let's see them again. Okay, happy birthday. Thank you. Yan. Ilang taon na yung larawan na yan. Kasi yan yung, di ba, parang medyo pa-tarp style ang gusto mo, sabi mo. Yan ba yun? Oo. Okay, meron pa? Meron pa. Thank you. Anong sunod natin? Ayan, yung kinuha namin sa Facebook page mo, nung binati ka ng Sogo. Kahapon, si Tita Pawi may tanong. Sabi niya, teka lang, bakit may totoong greeting daw ba yan galing sa Sogo? Bakit ka daw ba may greetings from Sogo? Yung account ba, saan? Sa Sogo ba mismo yung account? Oo, Hotel Sogo eh. Ikaw daw ba ay may discount card dyan o ano ba? Wala naman, may keychain lang. Gusto mo? Talaga may baon ka pang keychain, ha? Pakita natin direct. Itong keychain na to, yan, yan ang magic keychain ng so clean, so good. Oh! At sa ilang branches, ewan ko lang kung effective pa, no? Kapag hindi raw nagbaw sa yung attendant, meron kang libreng half fried chicken. Ba't magbabaw? Pag bumate? Dapat automatic magbabaw sila. Okay. Dahil respeto yun. At para, di ba minsan yung eye contact, sa may ilang lugar na sabihin natin yung mga tao, ay hindi komportable na makipag-eye contact. So, ikaw, kumbaga, yung empleyado na lang yung magkaganon. Okay. That's the purpose of it. Okay. Alright. Sige, meron pa tayong isa pang pabate, ano? Sige nga. Silipin natin. Ayun na yung talaga requested mo. Ano nakasulat? Happy birthday, Lourdes de Vera. Tapos yung date, Feb 11, 2025, pero may kalapati dun sa gilid. At saka, tignan mo yung upper right corner, parang merong kaluluwa doon na humiwalay sa katawan mo. Galing, di ba? Sige. Maraming salamat. Yan ang gusto ko. Bakit mo gusto mo yung may kalapati? Para may, di ba, simbolo siya ng kapayapaan. Ayan. Pwede rin na parang may ray of light sa gitna, na parang kinukuha na tayong lahat. Yung parang kaluluwa sa likod, paano natin na-explain yun? Sabihin natin na lahat, there's always 2 sides to every person. Ayan, okay. At yan yung ating id, no? Yung ating dark side. Lahat tayo may mga ganyan Kumbaga yung nakaharap, si Mr. Jekyll and Mr. Jekyll. Ay, ganon? Well, we do... Saan kinuha itong larawan? Oo. Saan nga ba kinuha? Pinagawa ata to dahil sa mga request mo. Sige. Well, Tita D, maraming salamat sa inyo at sa staff. Thank you. Again, sa mga nakalimot, markado kayo lahat. Magkalimutan na kayo. Pero ngayon, syempre, we're happy that you're back at makakasama ka namin ngayon. Tita D, babatiin ko lang muna lahat ng staff ng Cribs Foundation, hello, sa Antipolo, at lahat po ng mga estudyante ng New Beginnings na program po nila. Mabuhay po kayo lahat. At sa PAWS, People for Philippine Animal Welfare Society, hello po sa inyo. At sa mga taga-Balay Tuluyan. Ayan. I wanna touch on that a bit, no? You did spend your time dun sa Cribs Foundation. Tama ba? Cribs ang pangalan, ano? Oo. How important is it to you to be able to just, again, take a break, but also parang to reach out to
those people na nangangailangan din na makamusta. Nilakad ko rin yung dogs ko na Sunday. Ay, okay. Sa isang farm sa Rizal. Hello po sa mga taga Philip Sanctuary dyan sa Antipolo. Masaya yung mga hayop. Masaya yung mga hayop. Nakapag-relax din sila. Yes, opo. So, yun. At kung ilang taon na ako, Nako, binanggitan ni Tita Pawi kahapon. okay, Pawi, mag-usap tayo. Magkakalimutan na din daw kayo, Pawi. Sulian tayo ng wala pala isusuli. Wala pa. Nako, madami nga nangyari kahapon. Thank you, Tita D. Thank you sa pagbati sa inyo. Thank you sa mga at sa pag... thank you, nag-abala ka pa, Tita. Of course. All-in to, ha? Alam ko yung kano yan. Hindi. Oo. At sa lahat, ang size ng sapatos ko po ay 8.5. Ha? Opo. At sa mga nais pong mag-digital wallet or digital transfer, opo, alam Ilabas ko po ang QR code. Opo, mamaya may QR code po tayo dyan. Okay, Tito Lord, madami ang nangyari Yeah. from yesterday up until this morning. Pero bago nating pag-usapan yan, silipin muna natin ang ating mga stories on social media. First one is on the Philippine Star via Live. The headline reads, Remembering Chef Gaita. Celebrities and culinary peers pay tribute to Margarita Flores. Ayan. Legend yan, Tita D. Oo, Ikaw ba'y fan ng Chibo? Oops, nako. Alam mo, honestly, may mga certain malls ako na pinupuntahan that when I walk around, kahit ang dami kong sinisilip, ang bagsak ko pa rin talaga is Chibo. Totoo yan. Tapos sa Chibo pa rin, kahit iniisip ko lagi kung gusto ko mag-try ng bago, ang ending ko pa rin, ikaw, Ako rin. Ano? Chibo nga. Anong dish ang ending mo? Usually, I get hindi ko alam yung pangalan ng pasta, but it's a simple like seafood pasta, the one with the shrimps. Or I get the sandwich. I like their mushroom and cheese sandwich lang. Spinach dip naman ako. Anyway, na-meet ko itong si Gaita Flores long time ago. Bagong-bago pala mga Chibo sa Greenbelt. Greenbelt nga ba yun? O sa, ano yung isang sangay ng... Di ba Glorieta? Glorieta. Napakabait ni Gaita Flores. Ano? Parang isang mini press con kasi yun na ginawa niya para sa amin, nung bagong-bagong authors pa lang kami. At napaka-humble. Hindi mo akalain na she started out sa New York, tapos nag-aral ng fashion on the side, nag-work sa Valentino, tapos on the side, nag-aral ng culinary arts. No? Hanggang eto na nga, yung taste kasi talaga yung taste ang hindi mo talaga maaring mapilit. It's either you have it or you don't. No? Ganun ba yun? O pwede mong i-cultivate ba yung taste? Napakaraming restaurant ni Gaita Flores. Of course, andyan yung Luso. Andyan din yung Grace Park na yung concept ay high quality food but using ingredients straight from the farmer's sourcing. No? Yung freshness niya. Yung kikita din diretso ay yung magsasaka, yung mga suppliers. Ano pa ba? Luso, Grace Park. Alala ko naman, way before your time ito as reporter pa, Tita D. Sa Araneta Center, ay Araneta Coliseum, no? There's this restaurant called Cafe Bola. Okay. Now, hindi masyadong, this was before the, ng gateway. Pero doon ako lagi kumakain. Sarap-sarap ng meatballs nila. Yun ang concept nila, meatball. Tapos kasi may PBA, kaya Cafe Bola. Get it? Ako naman, nung nakita ko yung mga tribute, yung mga posts ng mga tao online, they really would speak of her kindness. Actually, isang veteran anchor namin sa PBA also, si Sir Seb Sermenta, I saw his post na casually kumakain sila ng family nila, and then si Miss Margarita daw would walk around at kakamustahin. Yeah. Kakamustahin yung pamilya nila, kakamustahin sila. And it's not the first time daw that has happened. Tapos nagpipicture pa with his granddaughter. So parang puro ganun yung stories na nadidinig ko talaga. Napaka-unassuming. Considering, she's an Araneta. Yeah. Oo, Araneta siya. Tapos, one of Asia's best chefs recently, no, na name siya. At pati yung one of the best pizzas daw sa Asia, na mataas. Medyo significant yung number, yung place na nakuha ng Chibo. No? Ayun. At ito nga,
may nakainan kami, bagong-bagong bukas lamang. Who would have thought, nandun pa yung mukha niya sa mga promos. Yung World Kitchen sa ibabaw ng Gateway. Oo, I heard about that. Interesting, ha? Kung gusto mo kumain, may mga titip ako sa iyo ng para siyang food court pero elevated. At may iba-ibang mga genre sa mga pagkain. Yan, genre. Anyway, malungkot ang mundo ng lifestyle, the arts, culinary, at sa pagkawala ni Gaita Forest and of sa course, Hong Kong. Galing siyang Europe yata pauwi. And of course, we'd like to send our condolences to the family and loved ones of Miss Gaita Forest. This sudden passing, Nakakalungkot po na storya and to start off this Wednesday. Pero punta po tayo muna ngayon sa ating susunod na storya. This one on the Philippine Star via Life. What is that tayo ay nasa fine dining restaurant trend and Sige how nga. did it start? Alam mo actually, to be honest, kagabi ko lang napanood to, yung yung original video, but I have been seeing posts about it. Sobrang hindi ko magets. Parang why are they making different versions? Actually, kahit yung original version, hindi ko maintindihan. But apparently, it all started dahil sa isang influencer. Teka, hanapin natin. Ito yung nasa gitna, ayan, si Tony Fowler. Siya ba yan? Oo, ayan siya. Ayan. Alam ko kasi video na yung MPL na hindi na natin pwedeng bagitin. Sabihin. So, nung pinanood ko yung video, you can see her there na parang sinasabi niya na nasa fine dining restaurant, nahulog yung tinapay, imbis na sabihin mo ay sorry, biglang kung ano-anong profanity yung sinabi. Nasabi, tayo ay nasa fine dining restaurant. So, dapat daw yung medyo hindi kaaya-ayang ugali o pananalita ay iniiwan sa bahay. Talaga? Sinabi yun? Oo, sabi niya. Hindi yun yung pagkakasabi, kasi hindi ko pwedeng sabihin yung mga sinabi niya. Parang ina-admonish ba siya or pinapagalitan? Ito pala. Ito na lang, basahin na lang natin. Ayan pagkalaglag nandun, tayo ay nasa fine dining restaurant. Diba? So yung pagka-squatter natin, iwan natin yan sa bahay. Pagkalaglag, nandun sila Miss Vina, sila Doc Yapi. Imbis na ay sorry, ang naging reaksyon ay P.I. Nagbibigay lang, ganyan pa. Nasa restaurant ka naman, na sosyal. Kailangan mo ko kailan mo ko narinig na nang gaganon ako sa harap nila Miss Vina? Sino Never. Miss Vina? Morales? Hindi ko masyadong sure yung Miss Vina, but I think Doc Yapi is one of the doctors na nag-sponsor o nag-aalaga sa kanila. Uy, ako, medyo may issue ako sa paggamit ng word na yan. Dahil hindi naman lahat na nakatira sa mga depressed areas ay uncouth or walang manners. So, siguro, noon pa lang ako ay tutol sa paggamit ng word na yan. So, hindi po yan. Marami ring mga sabihin natin mga taga Forbes Park, San Lorenzo Village, Dasmariñas Village na hindi rin alam at pasadyang pababoy ang asal sa loob ng mga fine dining restaurant. Pero teka muna, anong resto ba ito pinuntahan? At totoong fine dining nga ba talaga Hindi yan? ko alam Simula nung nakita ko yung video, wala namang naka-indicate kung anong restaurant siya. But I think the reason why it blew up, because she was so passionate talaga when she was talking about it. As in, lahat ng mga pagkakabanggit niya nung mura, pagkakabanggit niya nung ugali, ganyan. So mula doon, nag-start na ng mga memes? Nag-start na ng sariling videos. May version na, like ito, sikat na vlogger, na parang naging he did it in a gay lingo. Parang naging dub smash, gano'n? O iba-ibang versions? Hindi, iba-ibang versions. Tapos meron akong napanood, meron na ring Korean version. May nagta-translate. Oo, may nagta-translate. At iba't ibang lengguwahe na iba-ibang styles na ginawa yan. So kaya yan nag-blow up. Pero Lord, madami pa tayong pag-uusapan. And before we go on to our next story on social media, let's see the breaking news at this hour. That is the National Bureau of Investigation recommending criminal charges against Vice President Sara Duterte. We have News 5 correspondent Elaine Fulgencio on the line for the details.
Elaine, na-receive na ba ng DOJ ang documents from the NBI? Yes, Denise, ayon sa National Bureau of Investigation, ay kaninang umaga, hinihain nila yung kanilang rekomendasyon sa DOJ para nga kasuhan si Vice President Sara Duterte ng kasong kriminal, particular na yung rape, threat, at ang fighting to sedition. Hello, Elaine. May nagsabi ba sa mga kinaukulan kung bakit medyo natagalan ang paglabas nitong mga kasong ito? Lord, sabi ni NBI Director Jaime Santiago, no, kung matatandaan nyo noong mga nakaraang presko, ang target nila ay either first week or second week ng January ay may hain na nga yung kanilang rekomendasyon sa DOJ. Pero dahil nga talagang nangalap pa sila ng mga testimonya at mga ebidensya para makapagbigay sila ng mabigat na ebidensya doon sa DOJ, ay pinag-aralan nilang mabuti yung mga sasampa nilang reklamo dito kay Vice President Sara Duterte. At yung mga nakaraan din na pinatawag na NBI si Vicky Sara, kung matandaan nyo nung nakaraang taon, na hindi niya sinipot, bawat hindi pagsipot sa Pina, ginagawa nila yung report. And because this morning, yung final recommendation, final result sa kanilang investigation, ay isinumiti na nila sa DOJ. Elaine, did they say exactly what was the defining factor? Because nung unang lumabas yung presko na yon, yung mga netizens were saying, no, it's a clear threat to the president. Pero may mga dumedepensa sinasabi, hindi, conditional threat yan, there's no actual threat. At ang sabi ng NBI, kailangan imbestigahan. VP Sara was never given a chance. Well, she was given a chance, but she did not take the chance to explain herself nung hindi siya nagpakita when she was summoned. Ano yung naging defining factor para sabihin na, okay, ito na nga, meron ng charges? Ayon kay FBI Director Jaime Santiago, dahil na winid na raw ni VP Sara yung kanyang karapatan na makapag-coordinate dito sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y threat o pagbabanta niya nga dito kay President Bongbong Marcos Jr., kay Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Nagbasa sila doon sa mga testimonya at maging yung mismong online conference na uploaded naman daw online ay ginamit din nilang basihan para doon sa sinabi niya umunong pagbabanta dito nga sa Pangulo. And of course, yung sa tanong naman kung bakit nakasok yung citing to sedition, kasi daw, ayon kay NBI Director, yung naging pagbabanta mismo ng PISE ay parang nag-udyok daw para mag-alsa yung kanya mga followers na tila nagtipon-tipon pangaraw sa isang lugar dito sa Metro Manila. All right, thank you very much. Again, that was News 5 correspondent Elaine Fulgencio. Okay, so ang daming tignan natin kung ano yung mangyayari in the next few days. But right now, balikan natin yung isa pa nating story on... Sunod yun, after impeachment. Correct. Pero whether ipagsasama o isang kaso lang, yan pa inaano ng DOJ. Pero may balita sa CBCP. CBCP issues an alternative Filipino version of Hail Mary prayer. Yan po ay ang nasa CBCP News. Ito ba yung Abaginoong Maria? Ito daw yung ano, no? Tama ba yun? Ito yung dati... No, alternative is Ave Maria. Filipino version of the Hail Mary, the Ave Maria, was approved as an alternative to the Abaginoong Maria. Mas contextualized daw kasi, mas simple, at mas adaptable sa pabago-bagong panahon. Pero ang tumatak sa akin, itong original version Abaginoong Maria. Oo. Kasi parang naging music na siya sa ilang years of Catholic school at pati sa bahay. Na pagdating ng Oktubre, kailangan yung i-recite yung rosary at certain days na kailangan pag 6 p.m. yun talagang rosaryo na talaga. Ako naman, ang tumatak sa akin, yun din, yung Abaginoong Maria, but yung spoken version. Kasi alam mo naman through the years, di ba, iba-ibang church, iba-ibang puntahan mo, minsan iba-iba yung version nila. Mas mabagal, may mas parang jolly yung Pag kinakanta. Okay.
Dahil ito raw sinusubukan naman na maging faithful sa original na tono ng original na Latin. At ang 2025 ang Jubilee year Jubilee year of 2025 ayon sa Catholic Church. Ito 50th anniversary din ng CBCB Pastoral Letter on the Blessed Virgin Mary. Okay, yan. So, tingnan natin, no? Nagbabago talaga ang mga dasal. Depende rin sa gamit ng wika, pero yung essence, dapat stay the same. Stay the same. Yeah. Well, alright. Tignan naman natin. Ayun, no? Actually, mas simple nga. Mas maiiksi yung words at mas, lalo siguro kung tinuturo mo to sa mga mas bata, ano, feeling baka mas ko madali na. Maraming nalilito. Ano yun? Ito mas simple. Aba, Ginoong Maria. So parang Gentleman Maria. Parang yung ababa, baka parang expression siya. Pero malalim na Tagalog na wala na tayong oras para talakayin pa isa-isa. No? Pero ito ang talakayin natin. Sa mundo ng showbiz, Maris Racal's action-packed scene in Incognito is a hot topic online. And that and more stories from News 5 correspondent MJ Marfori. Dugo ang bibig at mga pasa sa muka. Yan ang sugat at tinamo ng disc jockey na si Jelly Au. Kagagawan daw ito ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio, na dating nobyo ni Carla Estrada. Kwento ni Jelly, halos mapatay siya ni Jam sa ginawa nito, kaya ipakukulong niya raw ito. Noong Nobyembre lang nang ma-engage ang dalawa matapos ang 4 na buwan na relasyon. Kasabay ng Love Month, inilabas ng Ben and Ben ang bago nilang kanta na Tomorrow With You. Sakto yan dahil 3 weeks ago, kaka-engage lang ng vocalist nila na si Paulo sa longtime non-showbiz girlfriend. Napapakinggan na ang bago nilang Love Month single sa lahat ng music streaming platform. Headliner naman ang banda sa Fusion Music Festival na magaganap sa March 15 sa CCP Open Grounds. Wala na raw Valentine's Day para kay songwriter Ogie Alcacid at sa misis na si Regine Velasquez. Paano ba naman? Hindi sila nababakante tuwing Valentine's. Si Ogie may show kasama si national artist Ryan Cayabyab at Louie Ocampo sa February 13 sa Soler North. At si Ate Reg naman may concert din sa Feb 13 at 14 at February 21 at 22 sa Circuit sa Makati. Kailan kayo last nag-celebrate ng normal na Valentine's na hindi sa Araneta or sa Samsung Theater or hindi sa Soler? I don't remember. Laging nasa hotel kami tapos galing siya sa concert or di naman kami magkasama or ganun talaga eh. Yun na yung normal. Yeah. Yun na yung normal. That has been the I know, wait. There was 1 year hindi kami nanood talaga. Hindi ko alam kung walang nag-book sa amin. Pero nanood kami kay Gary V. Okay lang daw dahil handog naman ito ng lovebirds sa kanilang fans. Hi, we are Beanie. This weekend ang kick-off ng Beanieverse World Tour na magaganap sa Philippine Arena. Kaya naglabas na ng advisory ang NLEX na magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa Bukawi sa araw na iyon. At humanap na ng alternate routes para sa mga hindi manunood. Pinag-usapan ng husto sa social media ang maaaksyong eksena ni Maris Racal sa kapatid Star Creative produced series na Incognito. Paano ba naman kasi? Naka-brat panty lang siya habang nakikipagbakbakan sa mga kalaban. Tumakbo rin siya sa labas na yan lang ang suot. Kumpirmadong shoot yan sa Baguio City. Kaya ang masasabi lang daw ni Maris ay ang lamig. Anong masasabi mo? Proseso ka pa eh. Ano? Malamig nga talaga yun. Diba? Isipin mo, nakikipagsuntukan ka sa dalawang tao at naka-two-piece ka lang. Correct. Sa Baguio pa talaga. Kapag sapak mo nun, sapak tapos cover. Huwag mo gagawa yan, Tita D. Okay. Dapat may supervision lamang ng mga profesional ang mga ganyang mga sequences. Okay. O sige, ngayon naman batiin natin ang lahat na nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and on TikTok. Sabi ni Elmo Cardenas, hindi ko alam kung nanonood siya ngayon. Sabi niya kasi, hello beautiful Ma'am Denise at hello po Ma'am
Pauline, happy Wednesday. Nasa likod ko ba si Paul? Baka Tita ano, Pao? baka... Baka parang may anino siguro ni Pao dito na Oo, baka magkaboses o kayo ni hinahanap-hanap Pawi. nila. O, Bea Dalisay, present. Happy na birthday pa, Tito Lord. Sabi ni Bea Dalisay, papadalhan daw ako ng Tesla ni Elon Musk. Gusto ko talaga ng Elon Musk. Gusto ko ng Cybertruck, ha? Ayun ko yung Model 3. Oh, Cybertruck. Gusto ko yung mukhang basurahan yung mamahalin ng SUV ko. Sabi naman ni Rodel Alcantara, nagbabalik ang binati ng Pulang Hotel. Ayan na, reveal bakit daw Sogo. Ayun, may keychain pala ng So Clean, So Good. Rodel, excuse me, hindi lang keychain ang meron tayo. Oh, ano pang meron Meron din ka? akong pamaypay. Oh. Meron din akong face mask. T-shirt meron ka? Meron. O, ba't di mo isuot? Parang na-donate ko na yan. Na-donate mo na. Okay. Ano pa ba meron? Parang mga maraming produkto na magugulat. Meron pala yung ganyan. Talaga? Sogo. May merch sila, gano'n? May merch. Iba rin. Uy, Oh, ano? anong plano mo sa 14? Kasi pinag-usapan nila Ogie Alcacid kanina. Oh. 14, Valentine's Day. Nako. May trabaho tayo na, no? May trabaho tayo nun. Teka lang, may bumabati pa. Sabi si Coring Castañares, watching from Cebu City. Sabi ni Mike, ang sipag mo naman, Don Ray. Ako ba yun, Don Ray? Ha? Happy birthday, Tito Lord. Saan ang tagay? Sabi ni Manong Dale. Dale Israel. Dale Israel. Oo. Nawala ka ng bigla. Iba pa Binabati dapat ka. tayo. Binabati pala natin si Marion Ladja at ang misis niya si Lulut. Na-meet ko na. Ay, Oh, they're big fans of yours daw talaga. gusto ko malaman Oh, kung talagang- ano ang kanyang nakuha. Ang sabi nila ay, she's very genuine, She comes across camera as very warm and very Oh, sabi ko, thank hindi you. po acting lang po yun, ma'am. Sabi ko. Nagkukunwari lang talaga. Hindi po ako kinakausap yan pag hindi na Hoy, ang kumalor OA mo, Joke lang. Love ko to. Opo. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento at pagbati sa pagbabalik ng Afternoon Delight. This is AP News Minute. Hamas says it will delay the further release of hostages in the Gaza Strip. It's accusing Israel of violating the ceasefire that took effect 3 weeks ago. Hamas is committed to releasing dozens of hostages in exchange for nearly 2,000 Palestinian prisoners. President Donald Trump hosts Jordan's King Abdullah II at the White House Tuesday. Trump is pressuring Jordan to take in Palestinian refugees from Gaza as part of his plan to remake the Middle East. Tulsi Gabbard is a step closer to becoming Director of National Intelligence. A Senate confirmation vote is expected this week after debate on her nomination ended Monday. At least one person was killed when a private jet collided with a parked plane while landing in Scottsdale, Arizona. Others were injured. The private plane is owned by Motley Crue singer Vince Neil. A statement from his representative said Neil was not on board. Alright, magandang hapon po ulit. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord De Vera, kasama po ang napakabait na si Miss Denise Tan. And here's a quick rundown of the news headlines. The NBI has recommended filing grave threats and inciting sedition charges against Vice President Sara Duterte. That's over her alleged threats against President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. It is now up to the Justice Department if it will conduct a preliminary investigation. The retail prices of onion has reached up to 240 pesos per kilo in some markets. Pork prices have also climbed to 380 to 420 pesos per kilo. With this, the Agriculture Department plans to import 4,000 metric tons of onion and impose a price ceiling for pork. The Land Transportation Office has revoked the driver's license of Rico Ahmad Buyawan. He is a survivor of the Marilake Road Superman stunt on January 8. The incident caused 1 death and injuries to 6 others.
The ACT's Representative Erwin Tulfo once again led the 2025 Senate race survey of Octa Research. He topped the poll with 70% voter preference. Trailing behind are his brother Ben Tulfo and re-electionist Senator Bongo. Samantala, kumustahin natin ang kampanya ng COMELEC kontra illegal na posters at mga personalidad na nagpapanggap ng mga opisyal ng ahensya. At narito ang report, News 5 correspondent Mon Gualvez. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Arestadong 3 lalaking ito sa isang mall sa Marikina City. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, nagpapakilala ang mga lalaki sa ilang local candidates sa Enrile, Cagayan na konektado sila sa COMELEC at kayang i-access ang automated result ng botohan. That they're able to manipulate the machines, they will be able to manipulate the personnel operating these machines and many other schemes that, of course, are not true. Pero sabi ng Commission on Elections, lumang modus na raw ito. Budol po talaga ito. 2 ang lalapitan, magkalabang kandidato. Sigurado doon isa matatalo, sigurado doon isa mananalo. Pag nanaling siya, sasabihin niya, ako ang dahilan niyan. Ba't nanalo yan? Sasabihin niya doon sa kabila, kita mo, kaya natalo ka, hindi ka lumapit sa akin. At yun po yung kinakapitalize nila, yung desperation ng parehong kandidato na manalo. Ayon sa complainant, 2019 nang una silang lapitan ng grupo pero hindi raw niya pinansin. Inisnab niya rin daw ang offer ng 2022 elections pero nagbigay daw siya ng 5 milyong piso para hindi pakialaman ang umano'y resulta ng botohan sa kanilang bayan. Ngayong 2025, 90 million pesos naman daw ang hinihingi ng mga sospek kaya nagbigay siya ng 2 milyong piso para mahuli na mga ito sa entrapment operation. Wala akong intention na humingin ng suporta sa kanila. Dahil hindi ko kaya yung inihiling nilang ang intensyon ko na lamang ay mahuli ang mga ito. Kaya paalala ng COMELEC sa mga kandidato, huwag po magtitiwala sa mga manloloko na yan at makukuhanan lang po kayo ng pera. Sa bandang huli, walang ibang dapat sisihin kundi kayo, hindi po kami. Dahil sinasabi na natin, hindi pa pwedeng magawa ng paraan ang resulta ng ating halalan at hindi nila pa pwede na dayain ang ating halalan. Tikom naman ang mga sospek sa paratang sa kanila. Maharap sila sa reklamong robbery extortion. Kasabay nito, sinabi ng COMELEC na hindi na sila magbabaklas ng mga pasaway na campaign materials. Diretso na nilang susulatan ng kandidato para magbaklas at saka sila pagpapaliwanagin ng komisyon. Dumipensa naman ng Solid North Party List na isa sa mga nabaklasan ng maraming poster. These are all posted by different supporters. Alam mo na, pag medyo marami yung mga supporters, hindi mo rin makontrol minsan. Pero sagot ng COMELEC, pagkalagi na lang natin na papayagan yung kanilang argumento na hindi kami nagkabit, supporters namin na nagkabit o kalaban natin na nagkabit, lahat na lang hindi namin matatanggal. Sa bandang huli ang nakikinabang dito ang liable. Lalo na wala namang disqualifikasyon laban doon sa mga nagkabit. Meantime, allies of the Duterte family have also hit the campaign trail. Re-electionist Senator Bato de la Rosa said he will adopt what he calls a Tokhang-style approach in his campaign. De la Rosa added that he will personally visit and knock on homes to ask for votes. Meantime, another re-electionist, Senator Bongo, highlighted his work as chairman of the Senate Panel on Health. He vowed to improve healthcare access for the poor if he secures a second term. Tukhang talaga, tuk-tuk hangyo, knock and plead. Katukin mo yung pintuan ng bahay, pag open, kung smiling, you plead. Pwede ba nyo kong ibuto? O, ganoon. Pero kung pag open ng bahay, nakasibangot, ay sorry po, alis ako. Kung sino man yung ayaw ng tukhang, whatever, kung ayaw ng tukhang, ayaw mo talaga bubuto sa akin yan. Pero yung nagustuhan yung tukhang, bubuto talaga sa akin yan. Gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, yung mga walang-wala. Huwag natin silang pahirapan. Dapat tayong umabot sa kanila, mga kababayan ko. Asahan niyo po sa abot ng aking makakaya. Bukas po ang aking opisina sa inyo. At hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho. Senatorial candidate Ben Tulfo expressed his opposition to political dynasties.
Tulfo pointed out that he and his brother should not be considered part of a political dynasty. He explained that this trend usually involves families with a strong local base or bailiwick. Tulfo also stressed the need for an anti-political dynasty law to establish a clear definition of it. Aside from his brothers, his nephew Ralph Tulfo is a congressman in Quezon City, while his sister-in-law holds a seat as a party list representative. Dynastiya ba kami? Tatlo. Paano ka magkakaroon ng dynastiya? Wala kaming baluarte kung kami nasa Senado. National yan eh. Hindi mo pwedeng kontrol yung tao, Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit? Pagdating ba namin sa Senado, napapalitan kami ng Rafi Erwin tsaka si Ben? Lips. Have you ever wondered why there are two chambers of Congress? The House of Representatives and the Senate. And do we really need all of them? And here's One News editor Ed Lingao to explain. Bakit nga ba magkahiwalay ang Kongreso? Merong Senado, merong mababang kapulungan. Bakit hindi na lang iisa? Mula pa nung itatag ng mga Amerikano ang unang Philippine Legislature noong 1907, isang debate na yan. Dalawang chamber po ang Kongreso, ang House of Representatives o mababang kapulungan at ang Senado. Magkaiba po ang papel ng mga yan at magkaiba rin ang paraan ng paghalal sa kanila. Ang mababang kapulungan, kinatawan ng iba't ibang distrito ng bansa. Kumbaga, sila po ang kinatawan ng mga komunidad. Sa 1987 Constitution, ang bawat congressional district merong hindi bababa sa 250,000 na populasyon. Sila-sila ang mamimili ng kanilang congressman na magiging kinatawan nila sa Kongreso. Kumbaga, mas lokal ang kanilang interes. Ang mga senador naman, hinahalal ng lahat ng mga botante. 24 sila at kada 3 taon, ang top 12 sa botohan ang uupong senador. Kaya sila dapat ang may mas malawakang pananaw sa interes ng buong bansa. Pareho naman sila mga mambabatas, pero meron din mga pagkakaiba sa kanilang mga tungkulin. Halimbawa, ang lahat ng panukala na may kinalaman sa pera, gaya po ng mga buwis at ang tao ng budget, kailangan manggaling muna sa mababang kapulungan bilang kinatawan ng taong bayan. Ang mababang kapulungan din ang may otoridad na mag-impeach sa isang mataas na opisyal ng bansa, gaya po ng Pangulo at ng Vice Presidente. Kung sa mababang kapulungan ng impeachment, ang mismong impeachment trial ay nangyayari naman sa Senado. Ang mga senador ang tumatayong hurado sa anumang impeachment complaint. Ang Senado rin ang may tanging kapangyarihan na mag-aproba ng mga tratado or international agreements. Maliban sa pagbabalangkas ng batas, ang legislatura din ang nagsisibing check and balance ng ehekutibo. At dalawa po ang kapulungan para magsilbi rin silang check and balance ng isa't isa. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. And as we do that, ito pa ang isang explainer mula naman sa aking partner na si Lourdes De Vera tungkol sa campaign materials guidelines mula TV ad hanggang social media campaigns. Watch this. Magkaiba ang mga tuntunin para sa mga kandidato para sa lokal at sa pambansang posisyon. Sa radyo, halimbawa, merong 180 minutes or kabuuan ng 3 oras. Kada estasyon ang nakalaan para sa mga national candidates. Kung kayo naman ay tatakbo sa lokal na posisyon, meron kayong 90 minutes. Kung sa telebisyon naman, ang bawat national candidate ay merong hanggang 2 oras or 120 minutes kada estasyon. At hindi bibilangin dyan yung mga paglabas sila sa halimbawa sa balita o mga panayam sa mga talk show, interview, documentaries, etc. etc. kung nagkataon na sangkot sila sa pinag-uusapang issue. Sa printed material naman, kunyari sa mga leaflet, hindi dapat lalagpas ng 8.5 sa lapad at 14 inches naman sa haba ang bawat printed material. Hindi gaya sa Amerika na pwede ang negative ads na may tira sa kalaban. Sa Omnibus Election Code, bawal din ang material na naninira ng sino mang kumakandidato. Pero na lang kung lagyan ng pangalan ng nagpagawa at ang media business na pinagawan. Pero teka, radyo, TV, dyaryo, di ba yan pa yung gamit sa kuweba ng mga lolo nyo? Kaya ito, noong Setyembre 2024 lang naglabas ang COMELEC ng mga panuntunan para sa online at social media.
at sa paparehiso ng website o account, ito ang mga kailangan mong isubmit. Ang dami, no? At hindi pa nagtatapos yan. Matapos ang approval ng COMELEC, reviewin pa rin yan ng Task Force KKK sa halalan. Ang bagong binuong sangay na magmamanman kung may mga pagmamalabis o disinformasyon sa mga kampanya. But wait, there's more. Bawal din ang gumamit ng tinatawag na fake amplifiers gaya ng mga peking sockbait accounts, bots at mga deepfakes. Ayos ba? Ang dali lang, di ba? So ano pa hinihintay mo? Takbo na! At ang magandang balita, hindi ka pa rin pinagbabawalan na mag... And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. Now, Singaling Season 1 Grand Champion Marimar is returning for Season 3, but this time, she will be hosting and we have her live in the studio. Marimar, welcome to Afternoon Delight. Hello po! Kamusta po kayo? I'm doing good and hopefully you are too with your new role. Hosting, balita natin ay ikaw daw ay magiging online host na ngayon for Singaling. What can the fans expect from you? Yes po, isa na po ako sa mga host po at makakasama ko po si Master Zendy. Kaya naman po i-expect niya po ang mas pinasaya at mas lalong, kung makulit si Ate Zendy, mas lalo pong madadagdagan ng makulit. Ayan. Sorry, I have to address the elephant in the room. Yung pagkalaki-laki mong mic, ano bang, yan ba ay hawak-hawak mo all throughout ikaw ay mag-online host? Kaya po ako nandito ngayon para po makahingi po ng isang songs para sa'yo. Ay, ganon. Yes. Hindi ko kayang tanggap. Nice one po. Yan, pwede na single. Walk out. Okay, so again, this is a new role, a new journey for you. But speaking of journey, talk us through your journey. Simula nanalo ka nung Season 1 and how it has been up until now na magiging host ka naman. Yun po, nakakatuwa po. Sobrang grateful po ako sa naging journey ko po sa Singaling. Mula po sa isang bata pong nangangarap lang, tapos naging contestant, and then nabigyan niya po ng pagkakataon ng opportunity na maging grand champion. Hindi biro po yun na magiging grand champion po ako. Iba po talaga si Lord kapag si Lord po. Ibang Lord yan. Iba po talaga yung ating Panginoon kapag natuwa. Talagang bibigay po niya yung lahat ng blessings po para po sa inyo. Grabe po yung journey. Yung dati pong Marimar na bilang contestant, singer po, ngayon po nakakatuwa po na marami pong nadagdagan po yung mga nakakilala, nakaka-appreciate po sa talent po na meron. Of course, parang full circle moment, Ikaw ay dating contestant, ngayon mag-host, makikilala mo na rin yung mga bagong contestant. Pero aside from seeing yourselves in them, yourself in them, ano po yung mas pinaka nagpapa-excite sa'yo sa bago mong role na ito? Yun nga po, ang isa po sa nakapagpa-excite sa akin, yung mismong makakausap ko po sila ng one-on-one. Kasi po yung before talaga, yung sa amin po, yung kay Master Zendy po, isa po sa makakasama ko, bago po mag-ano po yung mga contestant, kinakausap po muna namin. So ngayon po, nakakatuwa na makakausap ko like this na one-on-one po, ayan, before po silang sumalang. Ayun, yung mga magiging contestant, ano naman yung mensahe na gusto mong ibigay sa kanila, given the fact na you were once in their shoes also, no? Alam mo yung experience, alam mo yung kaba, yung sakripisyo, yung paghahanda, especially since mag-premiere na, ang Season 3 this March. Yes po, yes. Ang may papayo ko lang po sa kanila, unang-una, ito na naman tayo. pang ilang beses ko na po talagang sinabi ito na magpakatotoo lang. Be yourself po at maniwala po tayo sa kung ano po yung kakayahan na meron po tayo. Lagi po tayo magtitiwala sa ating sarili. At syempre, wag po natin kakalimutan si Lord. Praise the Lord. Yes. Okay. At syempre, dahil on the spot mo kanina, ako pa talaga, of all people, ang nag-sample. No? Syempre, it's your turn. Pakita mo naman sa amin kung bakit ka naging champion ng Season 1. Okay po. Para po sa inyo lahat mga kapatid, palakpakan po muna tayo. Ay, ako, sige po, as requested. Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong-gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko.
Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang muntis sa'yo'y naghihintay. Bigyan ligaya ngayong tagaraw. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Pre-concert! La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Amazing! Masasabi ko lang, buti na una ako. Paano ko susundan niyo? Kayo naman po. Hindi na, tapos Pass the mic. But again, thank you so much for din joining po. us here on Afternoon Delight. Again, that was Singaling Season 3 host, now host, Marimar. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Thank you po. Okay, now on to our next story. Magsasanib puwersa ang healthcare apps na MWell at Konsulta MD sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Accessible and inclusive healthcare. Yan ang target ng Metro Pacific Health Tech Corporation o MWell sa kanilang investment deal sa Konsulta MD ng Ayala Group. And I think working with the Ayala Group would be good. A privilege working with them, and it just enlarges the scope of operations. We can probably serve more people as a consequence of this cooperation. Manny and I have found many occasions to cooperate and work together to create something bigger. I think this is an opportunity to build scale, I guess, in the virtual healthcare space, something that we've both been aiming to do. We realize that maybe going at it alone doesn't make as much sense as coming together. Sa ngayon, mananatiling hiwalay na healthcare applications ang dalawa. Pero mas mapapadali ang access sa mga abot-kayang health services. Lalo't alam nyo ba, isa lang ang doktor sa kada 1,000 Pilipino sa bansa. Di ba, ang tendency ng mga tao, diretso ka sa ER, ang taas ng expenses agad kung pag nagkasakit ka. But the reality is, when you think about primary care, there's the preventive part. So that means the wellness part, which MWell is really known for. People have to go out to work, di ba, to fend for themselves and to provide for their families. So everyone has to be healthy. And a healthy population, healthy people, actually equates to a healthy economy. Sa ngayon, may higit 3 million users ang MWell na may access sa 26 na ospital na hawak ng Metro Pacific Hospitals Group. Ang Konsulta MD naman may mahigit 2.5 million users. Balak nilang isapinal ang transaksyon sa mga susunod na linggo. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. At welcome back to me kung kailan ko birthday tsaka nagsimula ang campaign period. Parang pinaparusahan ba sa pagpatak ng 50? Ewan ko, pero oras ulit para sa segment na I Saw the Signs. Okay, Convos edition today. Connews una kong basa. Oh. Anyway, ito. Conversation. Tama ba? Convos. Pero yung basa ko kanina, Connews. Anyway, from Afternoon Delight viewer Cesar Carino. Ano ito? Them. Are you drinking again? No, it's just tea. What kind of tea? Tequila! Nye! Achichi! Achichi. Tea. Okay, ito naman. Next convo. From Mugsi Alcantara. Okay. Be, crush ka ng tropa ko. We, pangit-pangit ko eh. Oo nga, pati ako nabigla eh. Bastos. Okay, this one is from Miletra Sete. O, mga constant senders natin yan. Ang liit. Ito. Okay. Pwede ka ba bukas? Yayain sana kita lumabas. Boyfriend niya to. Ayun, sakto. Sama ka, kailangan namin taga-picture. Fairness. Gusto ko yun Gusto mo yun? Sige. Magawa ngayon. Magpahanap tayo sa ating mga sa ating mga viewers ng mga ganyan, mga convos pa. Para matuwa ka sa mga susunod na araw. Anyway, pag nakita nyo po ang mga nakakatuwa o nakakatawang signs or memes, please send them to us at afternoondelightON@gmail.com. Okay. Well, mali yata yung watch. Anong oras sa'yo? 2:53 sa akin. 2:53. Late yung orilo ka pala. Kukumustahin ba natin ulit? Yes, kaya pa. Oo, may oras pa tayo. Teka, hanap. Bumati si Mike Policarpio kahapon. At nakalimutan ko si Paulo Togano may binigay ng mga damit pala. Wow! Paulo, sorry
medyo magulo buhay ko ngayon, bukas dadali natin yan. Ang kanilang Señorito clothing brand. Ayan, nanonood sa atin si John Aquino. Good afternoon, Tita Denise and Sir Lourdes. Felipa Suerte, congrats daw. Baka congrats on hitting the big 5-0. Aray ko? Oy, talaga? bakit? O, Hindi bakit? pwede opening lang ng exhibit? Ay, pwede rin naman. Pero, di ba, to age is wag na nga, sabi mo, hindi applicable for all You're yun. not getting any older. You're just inching closer towards death. Oy, M. Laja, bumati ulit. Greetings from Japan en route to LAX. Happy na, birthday pa. Happy birthday sa'yo! Sabi nga ni Trevor, no, di ba yung pagkanta natin happy birthday sa Pinas, parang napakalungkot. Bakit? Happy birthday. Meron ako, knock-knock. Dali. Who's there? Donut. Donut who? Donut na nat. Happy birthday. Ang sama ng tingin sa akin ni Ate Lalaine. Ang sama ng tingin ni Ate Lalaine. Bakit? Pwede makahiram ng papel. Konti lang. Isa pa. Knock-knock. Who's there? Honda. Honda who? Oh, nat. Kamutulo ang ating executive producer. Sabi niya, sige, bigyan ko ng chance. Isa pa. Nagsisi. Siguro pangatlo, pwede Wala na. Miss Jan, ano? Wala na. Third chance, baka makabawi pa ng konti. Hindi, strike out na ako nun eh. Ganda na Sagarin mo na. Ay, wag na masaya tayo dito. Okay. Ano, may babatiin pa ba tayo? Teka lang, sa YouTube pa pala. Sinipon ka bigla? Oo. Alam mo, oo. Tsaka, tumatawa lang ako kasi walang tumatawa sa joke ko eh. So, maging mabait na lang ako sa sarili ko. Okay? Ayan, teka lang. Yung birthday boy natin, nawala si Eksena. Teka lang. Ano ba yan? Isindihan ko nga eh. Ayan. Oo, naghahanap ng pansindi ang ating mga kasamahan dito, ano? Hinahandahin niya yung sarili niyang ikugulo. Oh, maganda. Hey, Epic, happy birthday, Lodi, Tito Lourdes. Oh. Gumagana ba yan? Gumagana ba yan? Reynaldo Santos, good afternoon, Delight. Oh. Di ba, madaming... ano to? Bakit si M. Laja sabi, pakita mo toilet, ano? Is paper. Hindi ko dala. Alam mo, si Marion Laja ay may pasalubong sa akin. Toilet paper roll na may mukha ni Donald Trump. Diba? At tayo. Di Yung baka... gamitin, sabi ko eh. Baka may pwedeng local version nun, hindi yan. Baka pwedeng magpagawa. Ang tanong, sino ang nandun sa local version? JC Alvarez bumabate. Na-miss namin ang halakhak ni Tita D. Oo nga. Tita Denise, happy birthday, Tito Lourdes. Thank you. Madaming bumabati dito, ano? Wait lang ha, meron akong lighter kaso baka torch kasi ito eh. Nako. Again, habol po kayo, ano, pwede nyo pambatian si Tito Lourdes. Kahapon po ay nag-celebrate siya ng kanyang 50th birthday. Ayaw niyang binabanggit ko, pero Okay kailangan lang. i-celebrate natin yon. Pagdating mo rin ng edad 50, Denise Tan. Oy, anong sasabihin mo habang wala ka on cam? Kausapin mo naman ang ating mga viewers. Oo. Sa mga viewers, sa mga hindi ko nakaalala, parkado po kayo lahat isa-isa. Okay, kunyari, may ano siya, may sindi. Ano ba? Bakit ba? Wala bang ano? Ayos sumindi. Pero thank you sa ano Okay. Hello again sa mga taga-Cribs Foundation, kay Teacher Fine, hello po, at kay... Anong nangyari sa'yo? Ito ba tsokolate o dugo? Ano ba Tsokolate siguro to. yan? But again, maraming salamat po for everybody that joined us today, this Wednesday, February 12. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Okay, join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera, edad 50 na. Have a delightful afternoon. Thank you, Miss D. Bye-bye!